dito kami namimiwas nung kami bata pa. Dito sa Tangisan. Ayan. Diyan sa mga palaya na yan. Diyan kami kasunod kami ng harumba. Kami ay nanghuhuli ng hito at dalag. Kaya dito, nagpamiwasan namin dito ng bata. Mga ilaw ako napapunta dito. Ito yun, oh. Yung sapang ito. So ito yung tubigan ni Anong pangalan sa Facebook? Ni Mang Cesar Daba. Di Palali. Di Palali. Mayroon din akong YouTube. Anong di lang na gano'n? O yung THA? DE. Saka Palali. So ito yung titingnan ko. Tubigan ni Mang Cesar Daba dito sa Tangisan. Naligaw ako. Dumiretso na ako sa dulo. Di ni Parang anak ni Mang tawag din ni Mami Nar, nagbablog din si apo ni nanay iyon, si Richard. Oo, si Richard. Oo. Nagbablog din. So ito ang kanyang anak, ang bahay kubo ni ng kanyang anak. Ano pangalan mo? Lourdes. Daba ngayon, apelyido. Daba noon. Ngayon Salazar. Salazar. Aba, Salazar, may estudyante akong Salazar, grade 9. Saan sa Luis Palay? Oo. Ganda oh. Sarap mamuhay sa Galinang. O mga taga-probinsya, taga-Quezon. O narito ako ngayon sa sulok ng Ibabang Palali sa Liya. Kung tawagin po ay ito'y Tangisan. So ari pong bundok na ito, ang kabila po niyan ay Kanlurang Palali na. Kanluran ba o pagbilaw na? Ay Kanluran yung paparoon, konti. Ay yung kabila na rin ay pagbilaw na. Sa may ano ba ito? Basta yan ipagbilaw na yan, kabila na yan. Para may narinig akong tilawak ng labuyo. Parang madalang mo ng labuyo. Doon sa dulo, may narinig ako. Meron nga doon. Matinis ang Gagalingan mo lang ang panghuli. ay, hindi naman hinuhuli yung ganyan. Inaano ba? Yan ay ako ngayon sa Tangisan din sa bahay ni Ate Adela Halia Masongsong. So siya ay ang lahi talaga nila ay taga Bukal, pero talagang sila dito na nanirahan sa Palali at katunayan niya ang kanyang ama at ina ay mana ng Takros noon mana ng Takros din sila dun sa Bukal, tapos nagpunta nga dito. So sila ay matagal na manggagawa ng handicraft. Siya isa sa matagal na nagagawa ng handicraft dito sa Ibabang Palali. Ayan ang gawa niya ito ay birdhouse ang tawag dito. So kararating laan niya galing bayan at siya napunta sa kanyang mga anak. Ayan. So ito yung isa sa lumang bahay dito sa Tangisan. Nung kami elementary, dito kami napasyal, dito kami nakain nina Kuya Sam. Buti naabutan ko aring handicraft pa. Ito pala yung yung pinakang frame. So ito yung frame ng birdhouse. Yan, tapos ito ilalagyan ng lubid. Ito na yon. Ito yung kabuuan. So magkano value nito, Ate Adela? Dito ang payari namin ay 30. Pero diretso yan sa Maynila. Payari dito ay 30 pesos. Mahal ang materialis. Ay, mahal nga ngayon ang materialis ng handicraft ay. So, pag sa Maynila ito direkta na ito magkano ang inaabot? Nakikita 100. Okay na. Okay na din.
So ito yung pan-display nila sa mga mall ano. Nilalagyan nila ng mga bula-bulaklak. Oo. Tapos, Sari-sari. tapos kaya binibili, dinidisplay sa mga bahay-bahay ano. O ine-export. So ito pa ine-export. Dati kasi talaga ang Ibabang Palalay isa sa pinakamalakas ang handicraft. Maraming mga nalugi dito kasi pumasok ang Yung ibang Chinese. bansa. At saka yung ibang ano mga Bisaya ano, yan na gumaling sila sa kaya bumaba humina ang handicraft sa Tayabas. Pero actually, Ngayon, sabihin, okay na rin ulit. pero okay na uli at Nag-export na rin. nag-export na uli. Yan. So ito si Ate Adela ay isa sa matagal na nanggagawa ng handicraft. Elementary pa kami, 40 years na ako, 40 plus na ako ngayon. Ay sa hapon na nanggagawa. Lumipat pa sila sa Kanlurang Palalay. Doon pa rin kayo nag-handicraft ano. Tapos bumalik kayo dito. Nakabili ako ng isang Shout out to my classmate, Annalyn Halia ano na Garcias. Garcilias. Pero ginagamit niya Garcias. Oo, kaya narito ako sa bahay ng iyong nanay. Dito na lang siya kinukuha ng ano at si kararating lang. Pinipicture ko lang po ay ang handicraft dito sa Ibabang Palalay na buhay pa rin ang handicraft dito kahit papaano. Na itatawid pa rin. Okay. Mga materialis na kinukuha niya ay hindi dito na sa ibaba, sa bayan na. So kumukuha siya sa Luisa, Oo, kaya anak ng Abing Handicraft. Doon marami ding doon ang talagang malakas pang handicraft. So doon nakuha ng materialis. So dati kasi dito sa Ibabang Palalay, dito na nanggagaling ang materialis, kinukuha ng mga yung mga mangunguway. Masaka magbabagin. Dito na nanggagaling ay kaso humina nga. Humina. Humina export natin sa handicraft kaya tinamad na manguha yung mga ano kahit ngayon ay marami ako nakakita kahapon nasa Butasin kami. Marami mga lubid-lubid roon mga. doon ang kalimitan doon ang gagaling galing Bicol. Saan na yan ang gagaling? Kaya nga. Natin. So ito po ang isa pa sa pagkakakilala ng Palalay ang handicraft. Marami pong umasinso dito sa pag-handicraft kagaya ni Kuya Tudar, si Kapitan Digo, ang si Puli. Ano nga ba? mag-handicraft lang 'yon. Oo, nag-handicraft. Tapos ay ang Luisang Luisan Rodi. Sino pa ba? Si dating Kapitan Porsi. Sino pa ba mga may pahandicraft malakas? Marami dito nung una ay kaya lang nagtigil na rin. Ito yung malakas. Kayo naman isapol na talaga eh. Napapasok naman ako sa Manila. Dito direktang Manila. So kung mapapalakas po ang handicraft muli dito sa Pilipinas, ang export, malamang dito sa Ibabang Palalay marami ulit ang mag-handicraft kasi maraming raw materials dito sa gubat. Ayan. Pag kami nagsiseminar, ako nagsiseminar ka. May seminar kami pagka sa iba-ibang na rin. Makabot na rin ako ibang bansa pag seminar. Kaya nga yung ibang materials ni na makaklase ko doon ay galing Bicol. Ay, karamihan Bicol. Oo, yung mga bagay na yan. Yun na nga. Galing Bicol yun. Ay madami pa rin dito sa atin. Andyan lang. Dito nabubuhay pa rin naman tayo dito. Oo. Sa ganito. Nahanap buhay. So ito po ang isa sa uri ng handicraft, ang bird house. Okay? So magandang umaga sa inyong lahat. So ang magiging finish po ng kanilang product ay ito. So ito yun, wala pang balat at wala pang tali. Tapos ay ito na yung magiging finish na dito yan may tali na talagang birdhouse nga. Alin pa yung ibang item mo, Ate Lita? Ate Adela, patinda mo. Ay, wala akong marami ngayon item. Ay, ano yung pangalan ng isang item niyo mo? Ay, ito birdhouse din. Birdhouse din. So ito yung isa pang uri ng birdhouse seating ang tawag sa ganito. So ito ay ipipinis pa pagdating sa Manila. Nilalagyan nila ng pinapakinis nila, tapos nilalagyan nila mga design. Oo. Nakaranas ako noon ay kasama ko ng Abing. Nung nag-repair kami doon, ay ang hirap mag-repair. Aba, ay naku, pag maigi pang magbuo. Di okay sa mag-repair.
Hindi yung mga na ano sa jeep Mm. na Tatanggal ang anong mga hulma, mga pala. ano ay Natatanggal ang pagdating namin sa Manila nung bata pa kami, high school ako ay sabi ni anak ni ng wari ko Abing, kayo na nakasama ko sa Ranita Avenue. kami sa Abing napasama. Hindi sabi ng anak nun yung lalaki si Yung pangalan nun. yung may ano ng driver ng jeep nun. Ay tayo umuwi na at kay hindi kayo magkakaigid yan, hayaan nyo na sa manggagawa. Ayan. So ito po yung isa pang uri. Ayan, setting. Naka-setting yan. So ipipinis na po yan ay sa Manila pag na-i-deliver na doon. Yan. Ay, nabili pa din ako niyang rapyang iyang ganyan. Itong mga anong uri ng kahoy ito? Anilaw. Anilaw. Ito yung may mga kusang natubo naman iyan. So yan na yun, hindi naman ano. Pagka mga nagsiseminar, tinatanong kung saan kumukuha ng kahoy. Yun yung inaano din sa seminar. Ayot, bawal nga ngayon ang Sabi namin yan naman ay hindi nagagamit. ay ito yung Sa mga kahoy. Yan ay talagang tinatabas din ng yan ay nagsaniyugan. Yan ay tinatabas din nga naman. So ito naman po ang kahoy na ito. Ito yung mga softwood po ito. Ito po ay mga pampasikip laang sa niyugan. sa loob ng Saka hindi po ito napapakinabangan sadya. Kaya ito mga ginagawa nilang pamprame. So yung po mga nagsagubat dito sa ibabang palali, yung po talaga ay hindi pinuputol na. Yung kinukuha lang po dito ay yung mga hindi na napapakinabangan, panggatong lang. Saka yung nagpapasakip sa niyugan na hindi namumunga ng maganda ang niyog. Kaya nagtatabas sila ng niyugan. Inaano din na sa seminar. At instead na ano ito, ay di ang pinapalit nila ay naghahalaman. Nagtatanim ng mga kakao. Yun. Kung ano inilalagay nila. Ako po ay nag-handicraft din nung elementary at high school kahit nung college, pero yung ganitong klaseng paglalala ay hindi na ako sanay kasi lubid na ito eh. Nasanay kami ay sa uway talaga sa ratan. Ito may mga frame na ito, tapos ganari ang paghulma, ang paglala. So ang tawag sa ganari ay ito ang tawag dito ay ito yung ano yung puwitan ano pinakang Hindi, ano yan? Harap na yan. harap na ito, harap na. Yan. Likod. Bila yung may butas. Nasaan ang pinakang ilalim nito? Yung pinakang ito. Hindi ko na kaya yan. Di makangat, hindi na kayo matagal ng panahon. Matagal na. At saka ako'y uway. Sanay ako'y sa uway. Uway ay. Ngayon madalang na ang nagamit ng uway. Kaya nga. May uway man ay nakalahok na sa ganyan ano. Magpe-frame si Insan. So ito po yung product na handicraft dito sa Palali. Buhay pa po naman dito. So nag-i-exist pa ang handicraft dito. So kung siguro sabi nga ni Ate Adela, kung palalakasin ang export ng handicraft dito sa Pilipinas, dito sa Tayabas, maraming mga taga-ibabang palali ang mag-iinganyo ulit mag-handicraft. Marami pati ang matutulungan natin. At kung ang presyo ay medyo mataas-taas. Kaso ang mga raw materials mataas na eh. Kaya yung labor ang baba. Kaya tinatamad na sila mag-handicraft. Kasi yung hindi naman ako makapagbaba ng maigi naman. Sa labor at nakakaawa din naman ang mga tao. Hindi pagdating naman ng hapon ay yung kikitain nila ay parang kulang pa. Pang ibili pagkain. Kaya nga parang yun eh, yung dekada 80-90 ay yan ang pagkalakas ng handicraft natin dito. Dadagin ang bayan ano. Diyo. Ay bayan nga dito nakuha ay. Yung dekada 80-90 po yung mga magpapahandicraft sa bayan ay dito nakuha ng materyales ay ng mga uway na ibinabagsak dito sa ibaba galing Mauban. At galing Pampolillo Island. Ayan. Yan, kabilang dagat pa po nang galing yon. Dito po ibinabagsak sa ibabang palali. Kaya ito pong ibabang palali talaga ay isa sa sumikat at nakilala sa larangan ng pag-handicraft sa Tayabas. Una pa ito sa Abing ano. Hindi kami magkakasabay. Hindi kumbaga yung ibabang palali. Ay, di oo. Oo na kasi dito naman nagmumula ang mga Abing gawa. Oo. Yan, Dito tapos
sila. Ang Abing naman ay di pumunta na ng bayan. Ayan. Ayun, doon sila Doon na. doon na nagsimula ang Kung handicraft. saan na na-order niya. Yan. Sa saan na maraming naturuan din sa hanap buhay. Ay, kaya nga, marami ding actually marami pong naitawid na palalihin ang paghandicraft dito sa Ibawang Palalim. Marami mga nakapag-aral Oo, aba. na mga palalihin, maraming umunlad. Dumating nga lamang yung panahon na yung negosyo ng Chinese ay yun. Nag-load din yun eh. Nagbabagay sila. So ito po yan, gagawing frame. Ito yan, gagawin yung frame ng ganito. So ito lang po ang aming masasabi tungkol dito sa Ibawang Palali, at ako yung naligaw din sa Tangisan. Ito po ay Sitio Lagpan na ang pangalan ay Tangisan. So marami pong pangalan dito sa Ibawang Palali na hindi pa na idideklarang sitio. Pero kung tutuusin ay mahigit pa pong 10 sitio pwedeng ideklara dito. Ay, Di marami pa. napakadami. Di yung pong mga pangalan ng lugar ay sakop po ng isang sitio. Gaya nito, Tangisan, Sitio Lagpan. Sitio Lagpan.